Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa loob ng isang abandonadong ospital sa Mandaluyong? Sa gabing ito, saksihan natin ang kwento ni Isabela na nag-iisa sa pagharap sa mga anino ng nakaraan at misteryo ng kadiliman. Huwag bibitaw dahil sa bawat sulok ng ospital na ito may lihim na naghihintay na matuklasan at sa bawat hakbang ni Isabela may nakakakaba na banta ng panganib. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano haharapin ni Isabela ang mga pagsubok na ito at kung paano niya muling makikita ang liwanag ng pag-asa sa gitna ng walang katapusang gabi. Sa ilalim ng mapanlinlang na liwanag ng buwan, ang abandonadong ospital sa Mandaluyong ay nakatayo, tahimik at nakakapangilabot. Ang mga bintana ay basag at ang pintura ay kupas, tanda ng mahabang panahon ng pagkakatiwangwang. Si Isabela, may hawak na lumang flashlight, ay nag-iisa sa paglalakad sa mga madidilim na pasilyo ng ospital. Ang liwanag mula sa flashlight ay nagpapakita ng mga lumang kagamitan at nagkalat na papeles na parang mga mumunting multo ng nakaraan. Habang naglalakad, bumalik sa isipan ni Isabela ang mga akusasyon ni Kapitan Romulo na nagturo sa kanya bilang dahilan ng kumakalat na salot sa kanilang lugar. Naaalala ni Isabela ang tawag mula kay Mang Cesar na nag-aalok ng tulong, ngunit pinili niyang hindi pansinin dahil sa matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala kay Mateo na nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Sa isang sulok ng ospital nakaupo si Isabela, ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin. Ang paligid ay tahimik maliban sa paminsan-minsang pagtulo ng tubig mula sa nasirang tubo. Muling binalikan ni Isabela ang mga alaala nila ni Mateo, kung paano niya ito pinakiusapan na lumikas patungo sa Batangas para sa kanilang kaligtasan. Naalala niya ang kanilang huling Pasko na magkasama, kasama sina Kuya Mark at Ate Liza, sa kanilang coffee shop sa BGC, kung saan masaya silang nagpalitan ng regalo at kwento. Hinihimas ni Isabela ang vintage camera na regalo sa kanya, simbolo ng pagkakaibigang hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Ang mga alalang ito ang nagbibigay init sa kanyang nangangalamig na katawan. Ngunit sa bawat hakbang palayo sa sulok na iyon, isang malamig na simoy ng hangin ang nagdala ng bagong takot. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa susunod na kanto ng ospital na ito? Sa gitna ng nakakabinging dilim ng ospital sa Mandaluyong, tila may sariling buhay ang mga anino na kumikilos sa paligid ni Isabela. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng malamig na hangin na nagdudulot ng kilabot sa kanyang katawan. Habang naglalakad, bumalik sa isip niya ang masasayang alaala kasama sina Kuya Mark at Ate Liza. Pero ngayon ang alaalang iyon ay napalitan ng bangungot. Ano nang nangyari sa inyo? Bulong ni Isabela sa sarili habang naaalala niya ang hindi inaasahang pagbabago ng dalawa. Ang mga ngiti at tawanan nila noon, ngayon ay mga mukha na puno ng pagnanasa sa dugo at karahasan. Ang mga kaibigang itinuring niyang pamilya ngayon ay mga nilalang na kauri ni Kapitan Romulo. Nang matagpuan ni Isabela ang kanilang mga katawan na wala ng buhay at katinuan, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Ang pagkakatuklas sa kanilang pagbabagong anyo ay parang sibat na tumusok sa kanyang puso at tila tuluyan nang naglaho ang lahat ng liwanag sa kanyang mundo. Bigla isang malakas na kalabog ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Nagising si Isabela mula sa kanyang bangungot at agad na tumayo, puso'y mabilis ang tibok sa takot at pagkabahala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang pinagtataguan at doon niya nakita ang mga gwardiya na tila mga robot, walang emosyon habang pinapakawalan ang isa pang halimaw. Kailangan kong lumaban, sambit ni Isabela sa sarili. Sa kanyang mga matay bakas ang determinasyon.
Hinawakan niya ang isang matibay na kahoy na nakasandal sa dingding at hinintay ang tamang pagkakataon. Nang sumalakay ang halimaw, buong tapang niyang nilabanan ito. Sa bawat hampas at saksak, ramdam ni Isabela ang bigat ng bawat galaw, ngunit hindi siya sumuko. Sa wakas, bumagsak ang halimaw, hindi na gumagalaw. Ngunit sa halip na ginhawa, lalo lamang nadagdagan ang bigat sa dibdib ni Isabela. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay paalala ng kanyang bangungot na realidad. Ngunit kailangan niyang magpatuloy, kailangan niyang mabuhay. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Isabela sa gitna ng kadilimang ito? Ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan at ang bawat hakbang ay isang hakbang palayo sa kamatayan. Hingal na hingal si Isabela nang mapansin niya ang isang sulat na maingat na itinago sa ilalim ng isang sirasirang upuan. Para bang sinadya itong ilagay doon para siya lang ang makakita. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at pinagapang ang kanyang mga mata sa bawat salitang isinulat ni Mateo. Punong-puno ito ng pagmamahal at pag-asa, mga salitang parang sariwang hangin sa kanyang naghihingalong diwa. Mahal, kahit nasaan ka man, tandaan mong ikaw ang liwanag sa aking mundo, ang sabi ng sulat. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, binigyan siya ng bagong lakas para ipagpatuloy ang laban. Ang mga salita ni Mateo ay nagpaalala kay Isabela na hindi pa tapos ang laban, na may isang bagay na mas malakas pa sa anumang dilim, ang pagmamahal nila na hindi kailanman maapula. Sa gitna ng pinakamadilim na sandali, naramdaman niyang muli ang init ng kanilang pag-ibig, na parang yakap na nagbibigay proteksyon sa kanya laban sa anumang panganib. Nang makuha na ni Isabela ang sulat at ang vintage camera na puno ng alaala, nagpasya siyang iwan na ang nakakapangilabot na ospital. Habang naglalakad siya palabas, tila ba ang bawat hakbang ay nagpapalayo sa kanya mula sa bangungot na iyon. Ang ospital na dati puno ng sigaw at takot ay naging isang malawak na labirinto ng kadiliman at kamatayan na kanyang nilisan. Sa bawat hakbang palayo, lalo lang tumitibay ang determinasyon ni Isabela. Ang pangakong hahanapin niya si Mateo at igaganti ang lahat ng nangyari ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin sa buhay. Hindi siya papayag na maging biktima ng kadiliman. Siya mismo ang magiging liwanag na magtutulak sa kanya na magpatuloy. Habang tumatakbo si Isabela palayo sa ospital, unti-unti itong nawala sa kanyang paningin, pero ang mga alaala at pangako, iyon ang hindi kailanman mawawala. Bit-bit ang mga ito sa kanyang puso, isang liwanag na hindi mapapawi, isang gabay sa kanyang bagong simula. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa labas ng madilim na pader na iyon? Isang mundo na puno ng misteryo at panganib, ngunit ngayon, may dala siyang bagong pag-asa at lakas na haharapin ito. Sa huli natutunan ni Isabela na sa gitna ng dilim at takot, pag-ibig at pag-asa ang magiging tanglaw niya. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako na makasama kayo ulit sa susunod na upload. At sa inyong pagtulog ngayong gabi, mag-ingat, baka ang inyong panaginip ay maging isang bangunggot na katulad ng sa abandonadong ospital. Magandang gabi o magandang bangungot, mga kaibigan.